Huling chapter ng My Possessive Husband. Kinalabot ko siya nang may makita akong maliit na tindahan sa gilid ng daan. May nakita akong carton na maliit na may nakasulat na ice for sale, nakadikit ito sa rehas ng tindahan. "Hayon babe, may tindang yelo." Sabi ko kay Luis at tinuro ang tindahan na nalampasan na namin ng kaunti. Huminto naman si Luis at tiningnan ang tindahan na tinuturo ko. Kumunot ang noo niya. "Sige na, ibili mo na ako ng isa tapos hingi ka ng plastic." Excited na utos ko sa kanya. "Oh, okay." Bumaba siya ng kotse at tinungo na ang tindahan. Ilang sandali pa ay pabalik na siya at may dalang yelo na sa hitsura pa lang ay matigas na. Para na akong naglalaway. Pero ang mukha ni Luis at parang hindi sigurado. Binaba ko ang salaming bintana. "Wife, ganitong yelo ang meron sila." Kunot noong sabi niya. Ngiting-ngiting tumango ako. "Yan nga, basagin mo na doon sa pader tapos ilagay mo dyan sa plastic." Utos ko ulit at tinuro ang pader ng isang gusali. Sumunod naman siya at tinungo na nga ang pader at hinampas ng isang beses, ang yelo at nilagay niya sa plastic. Bumalik siya at inabot sa akin, ang plastic na may lamang basag-basag ng yelo. Kinuha ko naman yun at sinilip ang loob ng plastic. "Yan, ganitong yelo ang gusto ko." Tuwang-tuwang sabi ko at kumuha ng isang maliit na basag na yelo at sinubo. Napaungol pa ako, lumukab ang lamig ng yelo sa bibig ko. "May gusto ka pa?" tanong niya. Umiling-iling ako. "Wala na, pasok ka na." sabi ko. Umikot na siya sa kotse at umupo sa driver's seat. Pinaandar na niyang muli ang kotse. Nangingiting patanjin tingin siya sa akin. "Sarap talaga ng yelo." Umuungol na sabi ko. "Solve ka na?" Nakangiting tanong ni Luis. Tumango-tango ako. "Thank you babe. Anything for you baby." Kumapit ako sa isang braso niya at humilig sa balikat niya. Bukod sa mga hinahanap kong mga pagkain na hindi ko naman karaniwan kinakain ay si Luis din, ang hinahanap-hanap ko kung minsan. Gusto kong lagi siyang nakikita, naamoy at nayayakap. Sabi ni Manang Leng pinaglilihian ko daw siya. Pabor naman sa akin yun, dahil malaki ang chance na maging kamukha niya ang first baby namin. Natatawa ako sa hitsura ni Mommy at ni Yaya Daling. Halos di may pinta ang mga mukha nila habang nakatingin sa akin. Ako naman ay sarap na sarap sa sampalok na pinapapak ko. Hindi ako mahilig sa sampalok. Pero ito ngayon ang bago kong paborito. Nakita ko kasing may puno ng sampalok sa may bakanting lote sa kanto at hitik na hitik sa bunga. Nakita ko yun kahapon nang samahan akong maglakad-lakad ni Ate Ona at ni Kuya Nanding. Maaga kasing umalis kahapon si Luis, dahil may meeting siyang dadaluhan. "Ano ba yan anak? Di ka ba naaasiman dyan?" sabi ni Mommy na nakangiwi at nangangasim ang mukha. Si Manang Leng na naghihiwa ng gulay ay natatawa na lang. Nandito sila Mommy at Yaya Daling para dalawin ako. Madalas na nila akong dinadalaw dito. Yun kasi ang inuungot ko sa kanila. O kaya naman minsan ako ang pumupunta sa kanila sa bahay. "Maasim nga po Mommy pero masarap," sabi ko habang binabalatan ng sampalok. Gandang-ganda pa ako sa kulay ng sampalok, kulay dark brown at mabango pa. "Baka maitim si baby paglabas dahil dyan sa kinakain mo ha. Di ba ganun daw yun? Kung saan mo pinaglihi si baby magiging ganun ang hitsura paglabas," sabi ni Mommy. "Abay malay ko dyan, di pa naman ako nagkaanak," sabi ni Yaya Daling. "Hindi po yun totoo Ma'am Beverly. Kasabihan lang po yun ng mga matatanda. Saka sigurado naman nagwapo o maganda ang baby ni Ma'am Ivana paglabas, dahil parehas sila ni Sir na gwapo at maganda. Pero kung lalaki yan malamang kamukha ni Sir Luis yan," komento ni Manang Leng. Kailan pala malalaman ang gender ni baby?" tanong ni Mommy na tila excited pa. Sabi po ni Doktora next month pwede na daw pong malaman. "Hay sana naman lalaki, para may lalaki na sa pamilya natin," ani Mommy. "Sa akin naman ay kahit ano ang gender basta malusog at walang sakit." Kayo Mommy, kamusta naman ang pag-a-adopt nyo ni Steve? Kasal na rin si Mommy at si Steve sa Huwes. Pero dahil hindi na pwedeng magbuntis si Mommy, dahil may edad na ay napagpasyahan na lang nila ni Steve na mag-ampon. May nakita na silang bata na gusto nilang ampunan sa bahay ampunan. Hayon naglalakad na kami ng papel anak para maging legal na sa amin ang bata at babae siya. Masaya ako para sa inyo ni Steve Mommy. Dalhin niyo dito yung bata kapag nasa inyo na. Oo naman. Wala namang problema sa akin kung mag-ampon sila Mommy.
Maganda nga yun para may kasama sila sa buhay. Pero kahit may sariling pamilya na rin ako ay hindi ko pa rin sila pababayaan ni Yaya Daling. Tinigilan ko na ang pagkain ng sampalok. Parang gusto ko naman ng iba. Luis. Yes, attorney, ikaw na ang bahala dyan. Alam nyo na ang gagawin gaya ng napag-usapan natin noong nakaraang linggo. Sabi ko kay attorney na nasa kabilang linya habang nagtitipa ako sa laptop. Nakaipit sa pagitan ng balikat at tenga ko ang cellphone. Sinetsak ko ang email na pinadala sa akin ni attorney. Babe, nagtaas ako ng mukha at tumingin sa pinto na bahagyang nakabukas. Nakasungaw ang ulo ni Ivana. Nginitian ko siya at sinenyasan na pumasok. Yes, attorney, send mo na lang ulit sa email ko ang soft copy. Okay, bye. Pinatay ko na ang cellphone at binaba. Binalingan ko ulit si Ivana na nasa tabi na ng desk ko. Napangiti ako nang makita ang hitsura niya. Naka-floral dress siya at hakab na ang mambak na tiyan. Bahagya siyang nakanguso. Mukhang may kailangan ang buntis. Hinawakan ko siya sa bewang at nilapit sa akin. Hinawakan ko ang tiyan niya at marahang hinaplos, lagi ko itong hinahaplos lalo na sa gabi. Bawat araw na dumadaan ay nadidagdagan ang pananabik ko na lumabas si baby. Next month ay malalaman na namin ang gender. Kahit anong gender pa yan ay ayos lang sa aming mag-asawa. Sabik na akong mahawakan si baby. May kailangan ka wife? Malambing na tanong ko. Nasa stage na kasi siya ng paglilihi at kadalasan puro mga weird na pagkain ang gusto. Kahapon nga balot na inihaw ang pinabili niya sa akin. Hindi niya naubos kaya sa akin niya pinaubos. Actually lahat ng tira niyang pagkain ay sa akin niya pinapaubos. Kapag tumatanggi ako sumisimangot siya at sama-sama, ang loob kaya no choice ako. Kaya kabado din ako sa mga gusto niyang kainin, dahil siguradong kakainin ko rin. Tumango siya at umupo sa hita ko. Gusto ko ng papaya babe. Nakahinga ako ng maluwag. At least hindi weird na pagkain yun at healthy pa. Wala ba sa kusina? Magpapabili tayo sa supermarket. Sabi ko. Gusto ko ng papayang hilaw. Naluso ang ngiti ko. Papayang hilaw. Tumango-tango siya. Medyo kinakabahan na ako. Okay, magpabili tayo kay Goryo. Nang haba ang nguso niya. Ayoko nang bili. Gusto ko yung papaya dyan sa kabilang bahay. Nakita ko yung puno ng papaya nila. Ang daming bunga tapos green na green pa. Gusto ko yun. Hingi ka. Napaawang ang labi ko. Manghihingi ako. Sa buong buhay ko never pa akong nanghingi. Oo nga, bakit parang nabibingi ka? Heto, naiinis na siya. Lately nagiging minisin na siya at moody. Ayaw niya ng paulit-ulit ang sinasabi. Alam ko namang dala lang yun ng pagbubuntis niya kaya mabilis siyang maaburido. Hindi naman sa ganun wife, naniniguro lang. Ngumuso siya. Sige na, hingi muna ko ngayon. Malambing ng ungot niya. Bumuntong hininga ako. Alright, manghihingi na ako. Lumiwanag ang mukha niya at ngiting-ngiti. Piliin mo yung green na green ha. Ayoko ng masyadong malaki, gusto ko katamtaman lang. Saka wag mong ihuhulog sa lupa ha. Bilin niya. Tumango-tango na lang ako. Para sa ikasasaya ng buntis kong asawa manghihingi ako. Nandito kami ni Gordon at ninanding sa tapat ng malaki at medyo may kalumaang bahay di kalayuan sa bahay ko. Nakita ko sa loob ng bakuran, ang sinasabi ng asawa kong puno ng papaya na maraming bunga. Pero mataas ang puno. Sir, kakatok na po ako. Sabi ni Gordon. Tinanguan ko siya. Kumatok na nga si Gordon. Tao po, tao po. Nakatatlong katok pa si Gordon bago bumukas ang makapal na pinto sa front door. Lumabas ang matandang lalaki na medyo hirap na maglakad at akay na lang ng tungkod. In-adjust nito ang suot na salamin at tumingin sa gate. Humakbang ito palapit sa amin. Sino kayo? Anong kailangan nyo? Tanong ng matanda at tiningnan kami isa-isa mula sa loob ng rehas na gate. Tumikim ako. Ako po si Luis, kapitbahay nyo ho. Diyan ho ako sa kabilang block nakatira. Pwede ho bang makahingi ng papaya nyo? Medyo nahihiyang sabi ko. Sa tanang buhay ngayon lang din ako nakaramdam ng hiya. Papaya, bakit magtitinole ka? Tanong ng matanda. Hindi ho, yung asawa ko ho kasi buntis. Gusto niya yung papaya nyo. Nag-iihi ang asawa mo no at gusto ng papaya. Alanganin akong ngumiti. Ganon na nga ho. Nako, mahirap tanggihan ang buntis na naglilihi. Sige, pasok kayo, kayo na lang ang kumuha ng papaya.
May panungkit naman dyan sa gilid ng bahay. Pinagbuksan kami ng matanda ng gate at pinapasok kaming tatlo. May kadaldala ng matanda pero mabait naman. Cadensyo ang pangalan niya at 83 anyos na. Kilala pala niya ako. Dati pala silang magkalaro sa golf ni Lolo noong nabubuhay pa. Ngayon ko lang siya nakilala, dahil hindi naman ako mahilig makihalubilo sa mga kapitbahay. Kinuha na ni Nanding ang panungkit sa gilid ng bahay. Sir, alin po dito ang susungkitin ko? Tanong ni Nanding habang nakatingala sa mga bunga ng papaya. Namaywang naman ako at nakatingalang sinipat-sipat ang mga bunga. Yung green na green ang gusto ng Ma'am Ive nyo at hindi masyadong malaki. Saka wag mong ilaglag sa lupa, ayaw niya nun. Sige po, ako na ang sasalo. Presinta naman ni Gordon at lumapit na sa puno ng papaya. Yung nasa ilalim boy, berdeng-berde yan. Turo ni Cadensyo. May nakita nga kaming papaya na green na napapagitnaan ng dalawang malaki. Sinenyasan ko na sinanding at sinungkit na niya ito. Alerto naman si Gordon at nakataas na ang dalawang kamay. Sa ilang sundot ni Nanding ng panungkit ay nalaglag na ang papaya. Nasalo naman ito ni Gordon. Sir, okay na po ba ito? Tanong ni Gordon at pinakita sa akin, ang katamtamang laki ng papaya, green na green ito at makinis na. Makinis. Yumagas pa ang dagta nito. Pwede na yan. Kinuha ko na ang papaya sa kamay ni Gordon at nagpasalamat kay Cadensyo. Bumalik na kami sa bahay at tuwang-tuwa si Ivana nang makita, ang dala kong papaya, inamoy-amoy pa niya ito. Pero kinabahan na ako ng balatan na niya ito at hiniwa-hiwa ng piraso. Nilagyan pa niya ng suka at asin. Sarap. Masarap talaga ang bagong pitas, manamis-namis. Bulalas niya ng makailang subo na ng papayang hiniwa-hiwa niya. Ngumiwi ako. Pati na ang mga kasambahay ay napapangiwi din. Si Manang Leng lang ang hindi apektado at nangingiti pa. Tumikim ako. Wife, doon muna ako sa library. May tatapusin lang ako. Sabi ko at tumayo na mula sa stool chair. Pero hindi pa ako nakakahakbang ay hinawakan niya ako sa kamay. Mamaya ka na pumunta sa library. Dito ka muna. Lalo akong kinabahan dahil alam ako na ang kasunod. May tatapusin pa kasi ako, wife. Mamaya na yan, tulungan mo muna akong ubusin ta. Nakangusong sabi niya. Sabi na lumunok ako. Sa kanila ka na lang magpatulong ubusin yan, wife. Sabi ko at tinuro. Ang mga kasambahay. Nako, busog po ako, sir. Sabi ni Ona na tumalikod at kunwaring naging abala sa lababo. Ako din po, sir, kakameryenda ko pa lang. Alanganin ang ngiting sabi naman ni Che at hinimas-himas pa ang tiyan. Ako din po, busog din. Sabat din ni Lucy na lumipat pa sa kabilang island counter at doon tinuloy ang ginagawang pagpupunas ng mga hinugasan na container. Isa-isa ko silang sinaman ng tingin. Pero sinasadya nilang hindi tumingin sa akin. Umupo ka na, saluhan muna ako, sabi sa akin ng asawa ko. Wala na akong nagawa kundi umupo ulit. Dahil kapag nagmatigas pa ako siguradong magtatampo siya sa akin, at hindi ako papansin buong magdamag. Inurong niya sa akin ang mangkok. Masarap babe, try mo. Udyok niya sa akin. Lumunok muna ako at kumuha ng isang piraso. Pinakatitigan ko muna ito ng ilang saglit bago sinubo. Napapikit ako ng mariin at napangiwi dahil sa asim ng suka. Muntik pa akong mapamura at iluwa ito kung hindi lang nakatingin sa akin. Kaya wala na akong nagawa kundi pilit lunukan ito. Sarap no? Ngiting-ngiti na sabi nito na dumampot din ng isang pirasong papaya at sinubo. Tumango-tango na lang ako at hindi na nagsalita dahil baka minas na naman siya. Kaya pinagtiyagaan ko na lang na saluhan siyang kainin, ang papayang hiningi ko kay Cadensyo. Okay na sana ang lasa ng papaya kung wala lang suka. Love you babe. Lamang pa niya at kinintalan ako ng halik sa labi. Napangiti naman ako. Ito ang pinaka-gustong-gusto ko ngayong naglilihi siya. Sobrang lamang niya. I love you more, wife. Inilapag ko sa harap ni Ninong ang folder na naglalaman ng dokumentong may pirma ko. Patunay na hindi ko na binabawi ang ari-arian niya. Kinuha niya ang folder at binuksan. Binasa niya ito ng ilang saglit at muling sinarado. Tumingin siya sa akin at nahihiyang ngumiti. Maraming salamat, iho. Hindi ko na talaga alam kung saan ako kukuha ng ipambabayad ko sa hospital. Ayoko namang ialis doon si Ara, dahil baka lalo lang lumala ang kondisyon niya. At humihingi ulit ako ng tawad sa'yo, sa pamilya mo at sa asawa mo.
Lumambong ang lungkot sa mukha ni Ninong. Bumuntong hininga ako. Magdadalawang taon na ang lumipas mula nang makulong si Ara. Dahil sa pagbaril niya kay Mommy Beverly. Ako naman ay inurong na. Ang kaso laban sa kanilang mag-ama, dahil nabawi ko naman, ang kinuha nila na ngayon ay binabalik ko na rin sa kanila. Pero makalipas lang ng ilang buwan ay nilipat si Ara sa mental hospital. Na-diagnose ito na may schizophrenia at lumalala pa. Nalaman ko naman kay Ninong na sa Amerika pa lang ay na-diagnose na ito at naipasok na rin sa institute. Akala niya ay magaling na, ang anak kaya hinayaan na niyang umuwi dito sa Pilipinas. Yun pala ay lumala pa. Nag-usap na rin kami ni Ivana at nalaman na nga niya ang nangyari kay Ara. Naawa siya dito. Napagdesisyonan naming mag-asawa na patawarin na ang mag-ama. Lalo na ngayon na naghihirap na si Ninong. Na-memorable mo pa siya sa kalagayan ng anak. Kita yon sa nangangayayat niyang katawan. Matanda na rin si Ninong at marami na rin siyang karamdaman. Sa kalagayan ni Aa ay walang mag-aalaga sa kanya kapag nagkasakit siya, idagdag pa na wala na silang pera. Kaya napagdesisyonan ko na ring ibalik ang ari-arian niyang binawi ko. Napag-isip-isip ko namang malaki din ang naitulong niya sa pamilya ko noon. Nagkamali lang talaga siya sa ginawa niya. Ngayong may pamilya na ako at nakapanganak na si Ivana ay gusto kong mag-focus na lang sa kanila. Ayokong may mabigat na dinadala sa dibdib ko. Baka makaapekto yon sa pamilya ko. Basta kung may kailangan pa kayo Ninong, lumapit lang kayo sa akin. Sabi ko at tumayo. Salamat iho, pero baka mahiya na akong lumapit sa'yo. Malaki ang naging kasalanan naming mag-ama sa pamilya mo. Napatawad ko na ho kayo, ganun din naman ang asawa ko, napatawad na rin si Ara. Sana lang ay gumaling na siya at magbagong buhay na. Sana nga, siya na lang ang meron ako. Matanda na ako at may nararamdaman na rin. Paano na siya kung mawala ako? Huwag niyo munang isipin ang mga bagay na yun Ninong. Magpalakas kayo para kay Ara. Kapag kinyo lang kayo sa financial, handa naman kaming tumulong mag-asawa. Ngumiti si Ninong. Nakakahiya man, pero maraming salamat iho. Ihingi mo na rin ako ng patawad sa asawa mo, lalo na sa ginawa ng anak ko. Tumango ako. Makakarating sa kanya Ninong. Tumayo na rin siya at nagkamay kaming dalawa. Nagkamay din sila ni attorney. Sigurado ka na ba sa naging desisyon mo iho? Tanong ni attorney nang makaalis na si Ninong. Pupunta pa ito sa hospital para magbayad. Tumango ako. Hindi naman malaking kawalan sa kumpanya ang nakuha niya. Saka kailangan niya ngayon ng perang mapagkukunan para sa anak niya. Reward ko na rin sa kanya sa mga naitulong niya noon kanila lolo at dad. Oo nga, kawawa din ang Ninong mo. Mag-isa na lang siya sa buhay, may anak nga, may sakit naman sa pag-iisip at alagain pa niya. Sana lang ay gumaling na ang anak niya. Bumuntong hininga ako. Sana nga attorney. Nagpaalam na kami sa isa't isa ni attorney. Siya ay babalik na sa firm niya. Kami naman ni Gordon ay pupunta ng drugstore para bumili ng gatas at diapers at uuwi na. Mag-aalas 5 pa lang ng hapon. Dapat ay mamaya pa ako uuwi at tatapusin ko pa ang mga nakabinbin na papeles. Pero namimiss ko na kasi ang mag-iina ko. Tatawagan ko na lang ang secretary ko. Pagkatapos kong magwisik ng alcohol ay excited na akong bumaba ng kotse at dumiretso sa trunk. Kinuha ko ang 2 malaking plastic bag na may lamang 6 na malalaking carton ng gatas. Si Gordon naman ang kumuha ng 2 pang plastic na may laman namang mga diaper. Ganito naman ako kapag umuuwi araw-araw, laging excited. Dadada, dadadada. Napangiti ako nang sumalubong sa akin sa sala, ang kambal ko na buhat nila Lucy at Che. Kamakawag ang malulusog nilang mga braso at paa nang makita ako. Nagpapaligsahan pa silang dalawa sa pagtawag sa akin. Binaba ko sa couch ang mga plastic na dala ko at nilapitan na ang kambal. Hello boys. Namiss kayo ni Daddy. Isa-isa ko na silang kinuha sa mga bisig ni Lucy at Che. Dadadada, dadada. Natawa na lang ako ng polanan nila ako ng laway. Hinawakan pa nila ang mukha ko. Ang mga kamay nila ay puro laway din nila. Hinawakan ko sila ng maigi dahil malikot na sila. 7 buwan na sila at malulusog. May kabigatan na rin. Pinaghahalikan ko sila sa matataba nilang pisngi. Panay naman ang tuwa nila. Amoy gatas silang dalawa. Sarap panggigilan gaya ng mommy nila. Nasaan ang mom nyo? Tanong ko sa 2 kasambahay at nagpalingalinga. Nasa taas po sir, nagpalit po ng damit, sinukuhan po kasi siya ni Baby Gabriel ng gatas.
sabi ni Lucy. Hinarap ko si Baby Gabriel na nasa kanang braso ko at subaw-subaw na naman ang kamay. Magkamukhang magkamukha ang kambal. Parehas pa ng katawan. Ang palatandaan lang namin sa dalawa ay ang buhok. Si Baby Gabriel ay medyo kulot ang buhok mana sa akin. Si Baby Jeffrey naman ay tuwid, ang buhok mana naman kay Ivana. Pero ako ang kamukha nilang dalawa. Kutis lang yata ni Ivana ang nakuha nila. Bakit mo sinukuhan si Mommy ha? Malambing na sabi ko kay Baby Gabriel. Luis Gabriel ang buong pangalan niya, gaya ni Baby Jeffrey na may Luis din sa unang pangalan. Si Ivana ang nagbigay ng pangalan sa kanilang dalawa na sinunod sa pangalan ko. Na-touch naman ako. Bumungisngis lang si Baby Gabriel habang kunwari pinapagalitan ko. Si Baby Jeffrey naman ay sumasabat. Kapag hindi ako lumilingon agad sa kanya pinapalo niya ako sa mukha. Kaya sa gigil ko ay pinaghahalikan ko ulit sila sa leeg. Panay naman ang bungisngis nila at sinasabunutan na ako. Parang bigla ay nawala ang pagod ko mula sa maghapon kong trabaho sa office. Ang aga mo yatang umuwi babe. Tumingin ako sa taas ng hagdan kung saan pababa ang asawa ko. Naka-floral dress siya na lampas hanggang tuhod. Wala pang 1 taon na nakapanganak siya pero mukha uli siyang dalaga. At walang anak. Lagi pa siyang fresh. Kaya minsan kabado ako kapag lumalabas siya na hindi ako kasama. Marami pa rin naman kasing lalaki ang nagpapahangin sa kanya. Lumapit siya sa akin at kinintalan ako ng mabilis na halik sa labi. Ngumiti naman ako. Masarap talaga umuwi araw-araw kapag ganito ang sasalubong. Bakit ang aga mo? Sabi mo medyo gagabihin ka. Namiss ko kayo agad eh. Sabi ko at muling hinalikan sa pisngi ang kambal na heto at nagpapaulan na naman ng laway. Puro laway na ang mukha ko. Tumawa lang ang maganda kong misis. Magbihis ka kaya muna. Galing ka sa labas tapos hinawakan mo agad ang kambal. Nag-alcohol naman ako sa kotse wife. Pero magbihis ka muna. Nginisihan ko lang siya. Wait lang, di pa ako tapos sa kambal. Bumuntong hininga na lang siya at umikot ang mata. Napangisi na lang ako. Lalo lang siyang gumaganda sa paningin ko kapag nagtataray siya sa akin. Kumagat labi, ako. Nanggigigil din ako sa kanya pero kailangan ko pang magtiis ng kaunting panahon pa. Napailing na lang ako at napangiti habang pinagmamasdan, ang mag-ama ko na nasa main door. Parang wala lang kay Luis, ang bigat ng kambal. Samantalang ako isa lang buhat ko ngalay na agad ako. Ang bibigat na kasi ng kambal at sa edad na 7 buwan ay malaki na sila. Kung sabagay kanino pa ba sila magmamana kundi sa ama. Hay, di ko talaga inakala na kambal ang unang anak namin at parehas lalaki pa. Nahirapan pa nga akong umir sa kanila. Si Luis nga panay ang mura noon sa loob ng delivery room kaya pinalabas ni doktora. Ang dami na namang gatas ng kambal. Siguradong busog-lusog na naman sila. Sabi ni Ate Lucy na binitbit na, ang 2 malaking plastic na may lamang malalaking karton na gatas. Hindi rin halatang takot si Sir na magutom ang kambal. Natatawang segunda pa ni Ate Lucy na binitbit na rin, ang 2 pang malaking plastic bag na mga diaper naman ang laman. Dadalhin na nila ang mga ito sa kwarto namin. Nag-excuse ang 2 at umakyat na ng hagdan. May nursery room naman ang kambal na pinagawa ni Luis. Pero nagmistulang tambakan lang iyon ng mga gamit ng kambal. Sa kwarto pa rin namin natutulog ang kambal. Naroon ang crib nilang 2. Sa gabi naman ay sa tabi namin sila ni Luis natutulog. Masipag bumili si Luis ng gatas at diaper. Nagpasusudi naman ako sa kambal, pero maaga akong nawala ng gatas kaya formula na ang iniinom nila. Malakas silang dumb-obvious naman sa katawan. Mabuti na lang at mapera, ang daddy nila kung hindi mamumulubi talaga kami. Nilapitan ko na ang mag-aama ko na nagdadaldalan na. Simula nang mabuntis ako at manganak malaki na. Ang pinagbago ni Luis, lagi na siyang nakangiti sa ibang tao at hindi na nagsusungit. Mabait na rin siya sa mga kasambahay at mga tauhan. Bagamat hindi pa rin nawala ang pagiging istrikto niyang amo. Sa akin naman, lagi siyang oo. Wala akong natatandaan na hinindihan niya ako. Lahat ng sasabihin ko sang-ayon siya. Humawak ako sa bewang ni Luis at nakikulit na rin sa kambal. Natawa pa ako dahil sa bakas ng laway ng kambal sa mukha niya. Pinunasan ko yon ng hawak kong bimpo. Thanks wife. Mukhang hindi ko na kailangan mag-shower pinaliguan na ako ng laway ng kambal. Natatawang sabi ni Luis. Ma'am ama,
Humarap sa akin si Baby Jeffrey at naglaro ng bibig kaya tumalsik din sa mukha ko ang laway niya. Tumawa na lang kami ni Luis. Pinunasan ko naman ng bimpo ang mukha ko. Hinilig ko ang ulo sa balikat niya. Naamoy ko pa ang alkohol sa katawan niya. Mukhang nagwisik din siya ng alkohol sa katawan. Hinalikan niya ang tuktok ko. Tumangala naman ako sa kanya. Sumalubong sa akin ang mapupungay niyang mga mata na nangungusap. Wala man siyang sabihin ay nababasa ko ang nakapaloob doon. Damang-dama ko rin sa mga kilos niya kung gaano niya ako kamahal. Pumikit ako nang muling sumayad ang labi niya sa noo ko. Pero agad din akong napadilat nang dumaing siya. Yun pala ay sinasabunutan na siya ng kambal. Natawa na lang kaming dalawa. Maswerte ang babae na may mapagmahal na asawa. Lalo na kapag ikaw lang ang priority sa kayong mga anak nyo. Never naging against sa lahat ng gusto mo, laging nakasupport sa'yo. Lumaki man ang kanilang pamilya. Walang pagbabago ang pagmamahal ni Luis sa kanyang misis. Nagkaroon ulit sila ng anak na babae. Masayang-masaya silang mag-asawa dahil kumpleto na ang kanilang pamilya. Ayaw ni Luis na magtrabaho pa ang kanyang misis. Kahit nag-open ito ng business na cupcake, may nagmamanage pa din dito. Kanya lang ang asawa niya, ayaw niya may kaati sa atensyon dito. Kayang-kaya naman niya provide lahat ng needs ng kanyang pamilya. Hanggang dito na lang ang kwentong My Possessive Husband. Maraming salamat sa walang inip niyong suporta sa story ni Luis at Ivana. Maraming salamat din sa lagi niyong paghintay ng update. Kita-kita na lang tayo sa next story.